Welcome back to our channel. So ito ang Sinumar application form. So in this video, ituturo po natin kung paano ba mag-fill up ng Sinumar application form pagdating ng PSA office or PSA branch. So ang Sinumar or ang tinatawag na Certificate of No Marriage ay requirements kapag magpapakasal. Kahit sa civil wedding ka lang or sa simbahan, requirement talaga ang Sinumar para sa pagkuha ng marriage license sa munisipyo or sa city hall. So, paano ba ang tamang pag-fill up ng form pagdating mo ng PSA? So, by the way, mayroon tayong video kung paano mag-online appointment dahil kailangan mo ng mag-online appointment bago magtungo ng PSA office. So, nandito lang sa ating YouTube channel ang ating video kung paano mag-online appointment at kung paano may video din tayo tungkol sa step-by-step guide kung paano kumuha ng Sinumar. So, kailangan ng isang valid ID at kung kukunin mo rin ang Sinumar ng iyong partner, kailangan mo magdala ng authorization letter at valid ID din ng partner mo. So, umpisahan na natin. So, sa pag-fill up ng application form, kailangan ay capital letters lahat at gumamit ng black ball pen. So, umpisahan natin. Dito, number of copies. So, nakikita ninyo, mayroong mga boxes. So, ang isang box ay 1, 2, others specified. So, kung ilang kopya ang kukunin mo na Sinumar, so yan ang i-check mo dyan. So, ibig sabihin, kung ilang kopya ng parehas na Sinumar. Halimbawa, Sinumar mo, so kung ilang kopya ang gusto mo, yun ang i-check mo. So, kung kukunin mo rin yung sa partner mo, ibang form na din ang pifill upan mo, hindi kabilang dito. So, kung isa lang ang kukunin mo na kopya, so i-check mo lang, lagyan mo lang ng maliit na check itong 1 na box. Ayan. Maliit lang na check. Tapos, itong birth reference number dito, huwag nang fill upan yan. Tapos dito makikita ninyo, sa gilid merong sex. So, male kung lalaki, female kung babae. So, halimbawa, female tayo, so i-check natin itong female. Yung pangalawang box. Tapos, dito na tayo sa owner's personal information. So, tandaan na gamitin palagi ang maiden name. So, kukuha ka ng Sinumar, so, ibig sabihin, hindi ka kasal, kaya siguradong maiden name palagi yung gamit mo. So, last name, apelido yung mauuna. Halimbawa, so, isang letra bawat box. Halimbawa, yung yung apelido natin ay, so, gagawa lang tayo, Sevilla, halimbawa, so, S-E-V-I-L-L-A. So, isang letra bawat box ang isulat, ang pagkakasulat. So, first name, ito yung unang pangalan. So, ang unang pangalan, halimbawa, Rhea. So, R-H. Example lang natin to. Middle name, so yan ang iyong apelyido ng iyong mama. So, halimbawa, Cruz. Ang apelyido ng mama mo. Birth, so isang bawat then dito. Ito ang kapanganakan. So, buwan at ng buo May, so M-A-Y. Tapos dito, kung ano, halimbawa, tapos halimbawa 1994. Ayan. Isang letra bawat box. Place of birth, ito ang kung saan ka ipinanganak. So, mauuna dito ang munisipyo or ang syudad, tapos ang probinsya. So, halimbawa, ang address natin ay, let's say, Talibon, so, Talibon, Bohol. So, ang province dito na sa ibaba, Bohol. Again, ito ang lugar kung saan ka ipinanganak. Hindi ito ang lugar kung saan ka nakatira ngayon. Lugar kung saan ipinanganak. Tapos, dito, kung sa abroad ka ipinanganak, dapat isulat mo dito ang kung saang country, kung saang bansa. So, kung sa Philippines ka lang ipinanganak, so huwag na sulatan dyan. So, dito next, name of father. So, pangalan dito ng papa, mauuna pa rin ang apelyido, tapos ang unang pangalan, tapos ang middle name. Dito naman sa maiden name of mother, so kailangan pangalan dito ng iyong mama pagkadalaga. So, ibig sabihin, ang apelyido dapat ng iyong mama dito ay hindi yung apelyido ng papa mo, kundi yung kanyang apelyido pagkadalaga. Ibig sabihin, apelyido ng iyong lolo sa mother side. Tapos, pangalan ng mama mo dito, tapos middle name. Ibig sabihin, ang middle name ng iyong mama ay ang apelyido ng iyong lola sa mother side. Okay? So, siguraduhin na tama lahat.
ang spelling, ang detalye, kailangan tama lahat dahil ito na ang magre-reflect sa iyong, ito na ang makikita sa iyong sinumar or sa iyong certificate of no marriage pagka-release. So kung mali ang makasulat or kung wrong spelling ang makasulat sa iyong sinumar, magkakaroon ka ng problema pagdating mo ng munisipyo dahil ikukumpara nila ang iyong sinumar at ang iyong birth certificate. Kung hindi tugma, hindi nila tatanggapin ang iyong requirements at hindi ka makakuha ng marriage license. So dito naman, dito sa ibaba, ito ay para na sa PSA. Sila na ang mag-check nito dito. So mayroon tong likuran. So dito sa pagka-print natin, so, nandito lang sa gilid yung pagka-print ko kasi nasa bahay lang ako. Pero, pagdating mo ng PSA office, ang sinumar na application form ay kulay green. Tandaan, kulay green. Tapos, basahin ninyo dapat dito sa itaas yung mayroong certificate of no record of marriage. Tapos, sinumar. Ito dapat ang application form na inyong hahanapin. Tapos kulay green. Dahil mayroong puti sa PSA, yan ay para sa birth certificate. Mayroong yellow para sa death certificate. Mayroong pink para sa marriage certificate. Again, ang para sa sinumar ay kulay green. So, nandito na tayo. So, bali ito yung likurang bahagi ng sinumar. So, purpose. Ibig sabihin para saan mo gagamitin. So, isa lang ang piliin. Halimbawa, kung wala dito yung purpose na pagpapakasal. So, isulat mo dito kung para sa pagpapakasal. So, i-check mo itong others dito na box, ito others. Tapos, isulat mo dito ang marriage. So, pwede lang pala, maliliit na letra, pero kailangan ang pagkakasulat ay print. Ibig sabihin ng print, pag ganyan siya. Hindi yung pag ganito. Ayan, hindi yung ganyan. Yung ganito, in Bisaya, tinatawag yan na minolde. Sa Tagalog, hindi ko alam. Basta kailangan hindi yung pag ganito na pagkakasulat. Ayan. Pero para mas klaro, mas okay na capital letters lahat. Tulad ng ginawa natin dito na pag-fill up. So, dito na tayo. So, ito dito, maraming nagtatanong dito. Requesters information. Kaninong impormasyon dito ang isusulat? Ang apelyido, pangalan, middle initial. Ang middle initial, yan ay initial lang ng iyong middle name. So, kung halimbawa, ang middle name mo ay Cruz, so C lang ang ilagay mo sa middle initial. So again, ang requesters information, ito ay pangalan ng tao na pupunta ng PSA para kumuha ng sinumar. Kung sarili mong sinumar ang iyong kukunin, ibig sabihin, pangalan mo pa rin dito. Pero kung ikaw ay inutusan lang, halimbawa ng partner mo, pangalan mo dito. Ikaw na inutusan, tapos ang dito, yun ang pangalan ng partner mo o ng taong kukunan mo ng sinumar. Again, dito pangalan, taong kukunan mo ang pangalan ng taong kuha sa PSA. Okay? Kaya sabi, sarili ang kukunin mo pa rin dito. So, pwede ninyong basahin itong mga notes bago permahan. Huwag ang perma dito. So, perma na diretso, hindi na kailangan ng pangalan. So, halimbawa, yung perma ni Rhea Sevilla ay pag ganito. So, ayan, perma na hindi na kailangan ng pangalan. Tapos dito, para na to sa PSA, sa pag-release. So, dito ninyo makikita kung kailan i-release ang inyong sinumar. At ito ang dadalhin din ninyo pagka-claim po ninyo ng inyong sinumar. So, ang sinumar ay 2 to 3 days bago makuha. So, hindi siya madadala kaagad sa mismong araw ng pagpunta mo ng PSA. So, bukas makalawa bago pa pwedeng maklaim ang sinumar. So, again, sasabihin naman nila kung kailan ang release at dito mo makikita kung kailan yon. So, para sa mga nagtatanong na rin kung magkano ba ang sinumar, so ang sinumar ay 210 pesos. So, pwede kang magpa-online delivery na sa 300 plus ata or 400. Kung online delivery, ibig sabihin, i-deliver sa iyong bahay mismo. So, para makamura, magpunta ka na lang mismo ng PSA branch kung hindi ka naman masyadong malayo. So, again, 210 pesos bawat kopya ng sinumar. So, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube.